Isipin mo na lang suot mo na ang iyong puting damit at halos 1 oras ka nang naghihintay sa harap ng altar, habang ang magiging biyenan mo ay lantarang ipinapahiya ang pamilya mo dahil lang sa inyong kahirapan. Ang hindi alam ng lahat ang lalaking dapat ay pakakasalan mo, ay mas piniling sumama sa isang babaeng buntis na may malaking bank account kapalit ng 5 taon ninyong pagsasama. Pero noong oras na tila katapusan na ng iyong dangal, biglang tumayo ang iyong malamig na boss at gumawa ng desisyong yumanig sa buong simbahan. Makinig ka ng mabuti dahil hindi mo aakalain ang naging kapalit ng lahat ng luhang ito. Amoy ng mga puting rosas at mamahaling pabango ang pumupuno sa bawat sulok ng lumang simbahan sa Maynila, ngunit para kay Christine ang hangin ay tila unti-unting nauubos. Nakatayo siya sa harap ng altar, hawak ng mahigpit ang isang palumpon ng mga bulaklak na nagsisimula ng malanta. Ang malamig na pawis ay gumagapang sa kanyang likuran. Ramdam niya ang bawat titig, bawat bulong at bawat matang nakapako sa kanya mula sa daan-daang bisitang naroroon. 45 minuto. Ganyan nakatagal siyang nakatayo roon naghihintay sa lalaking nangako sa kanya ng walang hanggan. Ang kanyang suot na trahe de boda ay hindi binili sa mga sikat na bilihan sa Makati. Ito ay pinaghirapan nilang tahiin ng kanyang inang si Aurora gabi-gabi pagkatapos ng kanyang nakakapagod na trabaho bilang isang project secretary sa isang malaking kumpanya ng real estate. Bawat butil ng perlas na nakakabit sa laylayan ng kanyang damit ay sumisimbolo sa mga gabing nagtiis siya sa pagkain ng instant noodles at sardinas makaipon lamang para sa araw na ito. Ngunit ngayon ang damit na iyon ay tila naging isang mabigat na tanikala ng kahihiyan. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita ni Christine ang kanyang inang si Aurora sa unang hilera. Nakayuko ang matanda, pilit na itinatago ang mga luhang tahimik na pumapatak sa kanyang pisngi. Ang asul na damit nito na binili pa sa isang ukay-ukay at inayos ng buong ingat ay tila nawalan ng kulay dahil sa bigat ng sitwasyon. Ang makita ang kanyang ina na umiiyak dahil sa kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa isang patalim na itinarak sa dibdib ni Christine. Sa kabilang banda sa mismong hilera ng pamilya ng lalaki nakaupo si Imelda, ang ina ni Dennis. Hindi man lang nito sinubukang itago ang kanyang pagkasuklam. Hawak ni Imelda ang isang mamahaling pamaypay, marahan itong iwinagayway habang may nakapaskil na mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Rinig na rinig ni Christine ang tinig ng ginang nang magsalita ito sa kanyang mga katabi, sinasadyang lakasan ang boses upang umabot sa altar. Sinabi ni Imelda na alam na raw niya mula pa noong simula na hindi sisipot ang kanyang anak. Dagdag pa ng ginang, ang isang babaeng galing sa squatter ay kailanman hindi nababagay sa isang pamilyang may mataas na antas sa lipunan at mabuti na lamang daw at natauhan si Dennis bago pa gumawa ng isang malaking pagkakamali. Ang mga salitang iyon ay parang asidong ibinuhos sa pagkatao ni Christine. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit nanatili siyang nakapako. Ang kulturang kinagisnan ang matinding takot sa iskandalo at ang bigat ng inaasahan ng komunidad ay pumigil sa kanyang dila. Ito ang pinakamatinding anyo ng hiya na maaaring maranasan ng isang babaeng Pilipina, ang iwanan sa mismong araw ng kanyang kasal habang pinagtatawanan ng mga taong inaasahan niyang magiging bagong pamilya. Ang mga bulungan sa paligid ay lumakas tila mga bubuyog na nagpipiesta sa isang nabubulok na prutas. May mga bisitang walang habas na naglabas ng kanilang mga telepono palihim na kumukuha ng mga larawan at nagre-record ng video. Ginagawa nilang katatawanan ang pinakamasakit na araw sa buhay ng isang tao, isang libangan para sa kanilang mga pahina sa social media. Sa kalagitnaan ng nakakabinging bulungan, nakita niyang nagmamadaling naglakad papalapit sa kanya si Vanessa, ang kanyang matalik na kaibigan at maid of honor. Namumutla ang mukha nito, nanginginig ang mga kamay na may hawak na isang umiilaw na telepono. Narating ni Vanessa ang altar at hinawakan ang braso ni Christine. Sa isang basag na boses sinabi ng kanyang kaibigan na may mensaheng dumating mula kay Dennis. Kinuha ni Christine ang telepono. Ang malamig na liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mga luhaang mata. 3 maiikling salita lamang ang nakasulat doon. Walang paliwanag, walang paghingi ng tawad ng harapan.
Walang kahit katiting na paggalang sa 5 taon nilang relasyon. Pasensya na, hindi ko kaya. Iyon lamang, pinili ng lalaking inalagaan niya, pinaglaanan niya ng pera at minahal ng buong tapat na tapusin ang lahat sa pamamagitan ng isang walang kwentang mensahe. Naramdaman ni Christine ang pagguho ng kanyang mundo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at kung hindi lamang siya inalalayan ni Vanessa, ay tuluyan na siyang babagsak sa malamig na marmol ng simbahan. Ang pari isang matandang may malungkot na mga mata ay lumapit sa kanya at marahang nagtanong kung ano ang nais niyang gawin dahil malinaw na walang kasal na magaganap. Nang marinig ito ng mga tao, tuluyan nang nawala ang anumang paggalang na natitira sa loob ng simbahan. Ang ilan sa mga kamag-anak ni Dennis ay lantarang nagtawanan. Narinig ni Christine ang isang boses mula sa likuran na nagsasabing dapat na silang umuwi dahil sayang lamang ang kanilang oras sa isang kasal-kasalang walang saysay. Ito na ang dulo. Unti-unting ibinaba ni Christine ang kanyang buket. Handa na siyang talikuran ang lahat, tanggapin ang pagkatalo at tumakbo palabas upang itago ang kanyang sarili sa pinakamadilim na sulok ng mundo. Ngunit bago pa siya makahakbang pababa ng altar, isang kakaibang katahimikan ang biglang bumalot sa buong simbahan. Ang mga pagtawa ay biglang naputol. Ang mga mapang-aping bulungan ay naglaho na parang tinangay ng isang malakas na hangin. Mula sa pinakadulong hilera ng mga upuan sa kanang bahagi, isang matangkad na lalaki ang tumayo. Siya ay nakasuot ng isang formal na itim na suit na halatang sadyang ginawa para sa kanya. Ang kanyang tindig ay nagpapamalas ng kapangyarihan at awtoridad, isang taong sanay na sinusunod at ginagalang. Nakilala siya ni Christine agad. Ang kanyang malamig at mahigpit na boss ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya sa loob ng 3 taon, si Anthony. Ang presensya ng lalaking ito sa kasal ay isa nang himala para kay Christine dahil kilala si Anthony bilang isang taong walang pakialam sa buhay personal ng kanyang mga empleyado. Inimbitahan lamang niya ito bilang paggalang sa protocol ng kumpanya. Ngunit ang makita itong naglalakad sa gitna ng pasilyo patungo sa kanya ay isang bagay na hindi kayang unawain ng kanyang isipan. Habang naglalakad, marahang tinanggal ni Anthony ang butones ng kanyang suit. Ang kanyang mga mata na karaniwang nagpapakita ng lamig at pagkalkula sa loob ng boardroom ay ngayon nag-aalab sa isang matinding galit at paninindigan. Hindi siya nakatingin sa mga taong nagbubulungan sa kanyang paligid. Ang kanyang atensyon ay nakapako lamang sa babaeng nakatayo sa altar, sa babaeng pinagtutulungang sirain ng mga taong nakapaligid dito. Tumigil si Anthony sa paanan ng altar, isang hakbang lamang ang layo mula kay Christine. Tiningnan niya ang dalaga mula ulo hanggang paa, napansin ang panginginig ng mga balikat nito at ang mga luhang pilit nitong pinipigilan. Lumingon si Anthony sa pari at sa isang tinig na sapat ang lakas upang marinig ng lahat ng taong naroroon, isang tinig na walang mababakas na pag-aalinlangan, ay nagbitiw siya ng mga salitang babago sa buong buhay ni Christine. Humingi siya ng paumanhin sa pari dahil sa pagkaantala ng seremonya. Pagkatapos ng walang anumang panginginig sa boses, idineklara niyang maaari na nilang simulan ang kasal dahil siya ang lalaking pakakasalan ni Christine sa araw na iyon. Ang buong simbahan ay nabalot ng labis na pagkabigla. Nanlaki ang mga mata ni Christine, hindi makapaniwala sa narinig, habang ang mga labi ni Imelda sa unang hilera ay napanganga sa matinding gulat. Ang 45 minuto ng impyerno ay biglang nahinto at isang hindi inaasahang bagyo ang handang yumanig sa kanilang lahat. Ang bigat ng katahimikan sa loob ng simbahan ay tila kayang dumurog ng bato. Walang sino man ang nagtangkang gumalaw o huminga ng malakas matapos bitiwan ni Anthony ang kanyang pahayag. Ang mga salitang iyon ay nanatiling nakalutang sa hangin, hindi kapani-paniwala at puno ng kapangyarihan. Naramdaman ni Christine na tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang boss, hinahanap ang anumang bakas ng pagbibiro o pangiinsulto, ngunit wala siyang nakita kundi isang seryoso at malamig na paninindigan. Ang lalaking ito nakilala sa buong industriya ng real estate bilang isang walang pusong negosyante na pumipirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon, ay nakatayo ngayon sa isang lumang simbahan. Iniaalok ang kanyang pangalan upang isalba ang dangal ng isang hamak na empleyado.
Ang matandang pari ay unang nakabawi mula sa pagkabigla. Umiling ito ng marahan at humakbang ng bahagya papalapit kay Anthony. Sa isang nanginginig ngunit may halong pagsuway, natinig sinabi ng pari na ang sakramento ng kasal ay hindi isang laro na maaaring palitan ang mga kalahok sa huling sandali. Idinagdag nitong ang pangalan sa lisensya ng kasal ay kay Dennis at isang malaking kalapastanganan sa simbahan ang magpatuloy sa ilalim ng ganitong mga sirkumstansya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Anthony. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid ang kanyang mga kamay ay formal na nakapatong sa kanyang harapan. Sa isang boses na kasing lamig ng yelo ngunit may taglay na matinding paggalang, ipinaliwanag niya sa pari na ang tunay na kalapastanganan ay ang hayaang hiyain ang isang mabuting babae sa harap ng Diyos at ng komunidad dahil sa kaduwagan ng ibang tao. Tiniyak ni Anthony na babayaran niya ang lahat ng kaukulang multa sa munisipyo, aayusin ang mga legal na dokumento at pananagutan ang anumang magiging problema. Ang tanging hinihingi niya ay ang basbas ng simbahan upang hindi umuwing wasak ang pamilya ng nobya. Isang matinding pagkalito ang bumalot sa isipan ni Christine. Bakit ginagawa ito ni Anthony? Sa 3 taon niyang pagtatrabaho bilang sekretarya nito, ang kanilang pag-uusap ay hindi lumampas sa mga schedule ng pulong mga ulat sa proyekto at mga dokumentong kailangang lagdaan. Walang namumuong pagtingin, walang mali siya, at lalong walang personal na ugnayan. Natatakot si Christine na baka ang alok na ito ay may katumbas na malaking kapalit na hindi niya kayang bayaran, ngunit sa kabilang banda ito na lamang ang tanging lubid na maaari niyang kapitan upang hindi tuluyang malunod sa dagat ng kahihiyan. Bago pa man makasagot ang pari, isang matinis na tinig ang bumasag sa tensyon. Tumayo si Imelda mula sa unang hilera. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at pagkasuklam. Itinuro ng ginang si Christine, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang naghahagis ng mga mabibigat na paratang. Sumigaw si Imelda na kaya pala walang kwentang babae si Christine ay dahil matagal na nitong ibinebenta ang sarili sa sariling boss. Inakusahan ng ginang ang dalaga na isa itong ahas na ginamit lamang ang kanyang anak na si Dennis bilang panakipbutas habang lihim na kinakalunya ang isang mayamang CEO. Ang mga salitang iyon ay parang mga sampal na sunod-sunod na tumama sa mukha ni Christine. Ang kanyang paningin ay naglabo dahil sa panibagong bugso ng mga luha. Nais niyang takpan ang kanyang mga tainga, nais niyang isigaw na hindi iyon totoo, na siya ay nanatiling tapat, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila natuyo ng tuluyan. Ang kulturang mapanghusga ay mabilis na kumagat sa binitiwang kasinungalingan ni Imelda. Narinig ni Christine ang mga panibagong bulungan ng mga bisita, tila sumasang-ayon sa malisyosong paratang. Ngunit bago pa man tuluyang mawasak ang pagkatao ni Christine, dahan-dahang humarap si Anthony kay Imelda. Walang pagsigaw, walang pagbabago sa tono ng kanyang boses, ngunit ang lalim at talim ng kanyang mga titig ay sapat na upang mapaatras ang ginang. Sa isang mabagal at kalkuladong pamamaraan, sinabi ni Anthony na ang paninirang puri sa harap ng maraming saksi ay isang seryosong kaso. Ipinaalala niya kay Imelda na bilang isang CEO na may sariling pangkat na mga magagaling na abogado, kaya niyang ubusin ang yaman ng pamilya nito sa mga asuntong legal bago pa man lumubog ang araw. Idinagdag ni Anthony na ang tanging malandi at manloloko sa sitwasyong iyon ay ang anak nitong si Dennis na walang bayag upang harapin ang sariling desisyon. Binalaan niya ang ginang na kung hindi ito tatahimik at uupo siya mismo ang magpapakaladkad dito palabas ng simbahan sa tulong ng kanyang mga pribadong bantay na naghihintay sa labas. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Ang matapobre at aroganteng si Imelda ay tila naging isang maliit na daga. Namutla ang ginang na palunok ng malalim at nanginginig na bumalik sa kanyang upuan, hindi na makatingin ng diretsyo kahit kanino. Ang kahihiyan na pilit nitong ibinabato kay Christine ay bumalik at sumampal sa kanyang sariling mukha. Humarap muli si Anthony kay Christine. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ng dalaga ang paglambot ng mga mata nito. Walang awa o awa sa sarili sa mga matang iyon, kundi isang tahimik na pangunawa. Isang sulyap na tila nagsasabing hindi niya hahayaang may mang-apak sa dignidad ng dalaga.
Ang pari na napagtanto ang kabigatan ng sitwasyon at ang kalinisan ng intensyon ng lalaki na ipagtanggol ang mahina ay bumuntong hininga ng malalim. Binalingan nito si Christine. Sa isang malumanay na tinig nagtanong ang pari. Itinanong nito kung handa ba siyang tanggapin ang lalaking ito bilang kanyang asawa sa kabila ng lahat ng kalituhan at kawalan ng katiyakan upang isalba ang kanyang dangal at simula ng isang bagong kabanata. Ito ang sangangdaan ng kanyang buhay. Kung tatanggi siya, lalabas siya ng simbahan ng wasak pag-uusapan ng buong barangay at dadalhin ang apelyido ng kanyang pamilya sa putikan. Ang kanyang ina ay habang buhay na yuyuko sa mga kapitbahay. Ibinaling ni Christine ang kanyang paningin sa unang hilera. Nakita niya ang kanyang inang si Aurora. Ang matanda ay hindi na umiiyak ng luha ng kahihiyan. Sa halip tumango ito ng dahan-dahan, isang tahimik na pagbibigay ng basbas, isang paalala ng pag-ibig ng isang inang, handang sumuporta anuman ang maging desisyon ng kanyang anak. Pagkatapos ay tiningnan niya si Imelda na nakayuko sa inis at ang mga bisitang kanina ay pinagtatawanan siya, ngunit ngayon ay nakatitig ng may halong paggalang at takot dahil sa presensya ni Anthony. Panghuli, ibinalik niya ang kanyang tingin sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Si Anthony, ang kanyang malamig na boss, ang estrangherong nagbigay sa kanya ng isang matibay na kalasag noong mga oras na siya ay walang-wala. Huminga ng malalim si Christine. Ang hangin ay hindi na kasing bigat ng dati. Pinunasan niya ang mga luha sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay. Inangat ang kanyang baba upang ipakita ang natitirang dignidad at tiningnan ng diretso sa mga mata ang pari. Sa isang boses na nanginginig noong una ngunit naging matatag sa huli, sumagot si Christine ng oo, tinatanggap niya. Ang pagtatapos ng seremonya ay tinuldukan ng isang formalidad na hindi inaasahan ni Christine na mararanasan niya sa piling ng kanyang malamig na boss. Nang ideklara ng pari na maaari ng hagkan ng lalaki ang kanyang asawa, naramdaman ni Christine ang paninigas ng kanyang buong katawan. Lumapit si Anthony, hinawakan ng marahan ang magkabilang gilid ng kanyang mukha at idinampi ang mga labi nito sa kanyang noo. Ang halik ay walang bahid ng pagnanasa. Ito ay isang malamig ngunit matibay na selyo ng proteksyon. Isang tahimik na pangako na tapos na ang pangungutya sa loob ng sagradong gusaling iyon. Ang mga palakpak mula sa mga bisita ay unti-unting umusbong, nag-uumpisa sa pag-aalinlangan hanggang sa maging isang pilit na paggalang sa kapangyarihang taglay ng lalaking nakatayo sa altar. Ang handaan na sumunod ay ginanap sa isang simpleng reception hall na nirentahan nila ni Dennis gamit ang kanilang pinag-ipunang pera. Ang lugar ay pinalamutian ng mga murang bulaklak at mga manipis na laso na nakasabit sa kisame. Sa paningin ni Christine, ang lugar ay hindi nababagay sa isang bilyonaryong CEO na katulad ni Anthony. Ang lalaki ay sanay sa mga naglalakihang ballroom sa Makati, hindi sa isang masikip na bulwagan na amoy piniritong isda at lumang kahoy. Ngunit pinatunayan ni Anthony na ang tunay na uri ng isang tao ay hindi nasusukat sa lugar na kanyang ginagalawan. Sa kabila ng simpleng handa at masikip na espasyo, kumilos si Anthony, taglay ang matinding kagandahang asal. Marahan niyang inalalayan si Christine patungo sa lamesa ng mga bagong kasal. Nang lumapit ang inang si Aurora na bakas pa rin ang matinding pagkalito at pamamaga ng mga mata, tumayo si Anthony. Kinuha niya ang magaspang na kamay ng matanda at magalang na nagmano, isang kilos na nagpalambot sa puso ni Christine. Ipinaliwanag ni Anthony kay Aurora sa isang malumanay na boses na hindi niya hahayaang mapahiya ang anak nito at nangako siyang aalagaan niya ang dangal ng kanilang pamilya. Umiyak lamang si Aurora at paulit-ulit na nagpasalamat, batid ang malaking utang na loob na hindi nila kailanman mababayaran. Gayunpaman, hindi lahat sa bulwagan ay may pusong marunong umunawa. Sa kabilang dulo ng silid, nakapuwesto ang pamilya ni Dennis na pinangungunahan ng matapobreng si Imelda. Kahit na inabandona ng kanyang anak ang kasal, buong kapalpakang dumalo pa rin ang ginang sa resepsyon na tila naisaksihan ang bawat patak ng pagdurusa ni Christine. Ang mga matatalim na tingin at mapanlait na bulungan mula sa lamesa ni na Imelda ay tila mga laso na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Hindi nagtagal, ang kasamaan ng ugali ng ginang ay umabot sa sukdulan habang nakaupo si Christine at pilit na lumulunok ng pagkain na parang buhangin sa kanyang lalamunan.
Nakita niyang naglakad papalapit si Imelda. May hawak itong isang kopita ng mapulang alak. Ang mga mata ng ginang ay nag-aapoy sa matinding inggit at galit dahil sa halip na magmukhang kaawa-awa si Christine ay nakatagpo pa ito ng isang lalaking mas mayaman at mas makapangyarihan kaysa sa kanyang duwag na anak. Huminto si Imelda sa mismong harapan ni Christine. Bago pa man makapagsalita ang dalaga, sinadya ng ginang na itabingi ang baso. Ang madilim at mapulang alak ay mabilis na umagos pababa, direktang tumapon at sumira sa puting-puting trahe de boda na pinaghirapang tahiin ni na Christine at Aurora. Isang malakas na singhap ang kumawala mula sa mga bisitang nakasaksi sa pangyayari. Napatayo si Vanessa mula sa kanyang upuan, handang sugurin ang ginang, ngunit pinigilan siya ng ibang mga kamag-anak. Naramdaman ni Christine ang panlalamig ng alak na tumagos sa kanyang balat kasabay ng mainit na luha ng matinding kahihiyan na muling nagbanta sa kanyang mga mata. Ang kanyang pinakamahalagang damit ay nasira. Sa isang tinig na sinadyang lakasan upang marinig ng lahat, tiningnan ni Imelda si Christine mula ulo hanggang paa. Sinabi ng ginang na ang mansyang iyon ay bumabagay sa isang babaeng marumi ang intensyon. Idinagdag pa nito na huwag daw magmalinis si Christine dahil alam ng lahat na isa lamang siyang linta na mabilis nakahanap ng bagong mayamang biktima matapos iwanan ng kanyang nobyo. Tinawag siya nitong isang oportunistang walang delikadesa. Bago pa man makasagot si Christine, isang malakas na paghampas ng kamay sa lamesa ang nagpayanig sa mga baso at plato. Tumayo si Anthony. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang nakakatakot na lamig na nagpatahimik sa buong bulwagan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala, ngunit ang kanyang presensya ay tila sumipsip sa lahat ng hangin sa paligid. Dumukot si Anthony sa loob ng kanyang bulsa at nilabas ang isang manipis na checkbook. Mabilis siyang nagsulat dito, pinunit ang tseke at walang pag-aalinlang ang inihagis ito sa mismong harapan ni Imelda. Ang piraso ng papel ay marahang lumapag sa lamesa. Sa isang boses na nag-uumapaw sa awtoridad at pagbabanta, sinabi ni Anthony na ang halagang nakasulat sa tseke ay sapat upang bayaran ang bawat sentimong ginastos ng pamilya ng ginang para sa basurang kasal na iyon. Dinoble pa niya ito bilang bayad sa abala. Binalaan niya si Imelda na kunin ang pera at umalis. Dahil simula sa sandaling iyon, ang sinumang insulto kay Christine ay direktang bumabangga sa buong kumpanya at yaman ng mga pinagmulan niya. Sinabi niyang wala siyang sasantuhing babae man o matanda kung susubukan nitong sirain ang asawa ng isang CEO. Namutla si Imelda. Ang kanyang mayabang na tindig ay biglang gumuho nang makita ang halagang nakasulat sa tseke, isang halagang hindi kikitain ng kanyang pamilya kahit ilang taon pa silang magtrabaho. Walang sino man mula sa kanyang mga kamag-anak ang nagtangkang magsalita o tumulong sa kanya. Ang kapangyarihan ng pera at paninindigan ni Anthony ay sapat na upang durugin ang anumang ilusyon ng pagiging mataas ni Imelda. Hindi na hinintay ni Anthony ang sagot ng ginang. Mahigpit niyang hinawakan ang nanginginig na kamay ni Christine. Tiningnan niya si Aurora at magalang na nagpaalam, sinasabing iuwi na nito ang dalaga upang makapagpahinga mula sa nakakapagod na araw. Habang nakayuko pa rin si Imelda sa matinding pagkatalo, inakay ni Anthony si Christine palabas ng reception hall. Ang bawat hakbang nila ay sinundan ng mga matang may halong pagkamangha at takot. Ang paglalakbay sa loob ng sasakyan ay nabalot ng katahimikan. Nakatingin lamang si Christine sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang nagdaraang mga ilaw ng kalsada habang pilit na pinoproseso ang mga sunod-sunod na pangyayari. Ang kanyang sirang damit ay mabigat at nanlalagkit, sumisimbolo sa isang buhay na biglang nagbago sa loob lamang ng ilang oras. Narating nila ang isang matayog na gusali sa pinakasentro ng Bonifacio Global City. Ang penthouse apartment ni Anthony ay eksaktong sumasalamin sa pagkatao nito. Malawak, minimalist, malamig at walang bakas ng emosyon. Ang mga muebles ay kulay abo at itim at ang malaking bintana ay nagpapakita ng buong tanawin ng syudad. Walang mga larawan ng pamilya, walang mga maliliit na palamuting nagbibigay ng init. Ito ay hindi isang tahanan. Ito ay isang kuta ng isang taong nabubuhay lamang para sa trabaho. Tumigil si Anthony sa gitna ng malawak na sala. Hinubad niya ang kanyang suit jacket at maingat na inilapag ito sa sofa.
Humarap siya kay Christine, ang kanyang protektibong aura na ipinakita sa simbahan, at sa handaan ay unti-unting naglaho, pinalitan ng pormalidad ng isang negosyanteng handang maglatag ng kontrata. Sa isang direktang pamamaraan, ipinaliwanag ni Anthony ang kanyang mga kondisyon. Sinabi niyang ang ginawa niya ay isang interbensyon upang isalba ang reputasyon ng dalaga dahil hindi niya kinukonsinte ang pang-aapi sa kanyang mga tapat na tauhan. Ngunit nilinaw niyang ang kasal na ito ay mananatili lamang sa papel. Sila ay magsasama sa iisang bubong upang panindigan ang kwento sa publiko, ngunit magkakaroon sila ng magkahiwalay na silid at magkahiwalay na buhay. Walang aspetong pisikal, walang emosyonal na obligasyon, at pagkalipas ng sapat na panahon, kapag humupa na ang eskandalo, maaari silang maghain ng tahimik na pagpapawalang bisa ng kasal. Pinakinggan ni Christine ang bawat salita. Isang kakaibang kirot ang dumaan sa kanyang dibdib. Ligtas siya mula sa kahihiyan ng lipunan, ngunit kapalit nito ay ang pagpasok niya sa isang gintong hawla na puno ng panlalamig. Nakatayo sa gitna ng malawak na apartment, suot ang kanyang nadungisang damit pangkasal. Napagtanto ni Christine ang mabigat na katotohanan ng kanyang pinasok. Siya ay naging asawa ng isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi pa rin siya kailanman naging mas nag-iisa. Ang bawat umaga sa loob ng penthouse ni Anthony ay tila isang paalala ng isang buhay na hindi naman talaga pagmamay-ari ni Christine. Sa malawak na kusinang gawa sa malamig na marmol at salamin, tanging ang tunog lamang ng pagbuhos ng tubig mula sa dispenser at ang mahinang paggalaw ng mga kubyertos ang maririnig. Nakaupo si Anthony sa dulo ng mahabang mesa, ang kanyang atensyon ay nakapako sa mga ulat sa kanyang tablet habang humihigop ng itim na kape. Walang bati ng "Mahal ko", walang haplos sa balikat. Para silang dalawang estranghero na nagkataong natutulog sa iisang bubong, ngunit magkaiba ang mundong ginagalawan. Pagdating sa opisina ng kumpanya, lalong naging mahirap ang sitwasyon. Bilang project secretary, sanay si Christine na siya ang nag-aayos ng lahat, ngunit ngayon bawat hakbang niya sa hallway ay sinusundan ng mga mapanuring tingin. Ang mga bulungan ng kanyang mga katrabaho ay tila mga lason na dahan-dahang gumagapang sa hangin. Naririnig niya ang mga paratang na ginamit niya ang kanyang kagandahan upang maakit ang CEO sa gitna ng isang iskandalo. Ang bawat sulyap ay puno ng panghuhusga, isang anyo ng panlipunang kahihiyan na mas masakit pa kaysa sa pisikal na sampal. Sa kalagitnaan ng hapon, habang pilit na nagtatrabaho si Christine upang malimutan ang sakit, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Vanessa. Ang boses ng kanyang kaibigan ay nanginginig, puno ng pag-aalinlangan. Sinabi ni Vanessa na mayroon siyang kailangang ipadala, isang bagay na nakuha niya mula sa isang pinsan na nakatira sa parehong barangay ni na Dennis. Nang buksan ni Christine ang kanyang telepono, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang serye ng mga larawan ang bumungad sa kanya. Ang mga larawang iyon ay hindi nagpapakita ng isang lalaking nagsisisi o nag-iisa. Sa halip, naroon si Dennis sa loob ng isang mamahaling restaurant kasama ang isang babaeng nakasuot ng mga alahas na kumikinang. Ang babae ay si Jessa, ang anak ng isang mayamang kontraktor na mortal na kalaban ng kumpanya ni Anthony, ang Mas. Masakit kitang-kita sa isang larawan ang malaking tiyan ng babae. Si Dennis ay hindi lamang umalis dahil sa takot. Umalis siya dahil matagal na siyang nagtataksil at pinili niyang pakasalan ang pera at ang isang bagong pamilya kapalit ng 5 taon nilang pagsasama. Isang matinding pagkahilo ang bumalot kay Christine. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagtitipid, ang pagtulong sa mga utang ni Dennis, ang pagtahi sa sariling damit pangkasal, lahat ng iyon ay itinapon lamang sa basurahan para sa isang mas marangyang buhay. Ang kanyang pagkatao ay tila dinurog ng libu-libong piraso. Hindi na nakayanan ni Christine. Tumayo siya at mabilis na naglakad patungo sa rooftop ng gusali, ang tanging lugar kung saan maaari siyang mapag-isa. Doon sa gitna ng malakas na ihip ng hangin at init ng araw sa Manila, ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng bumigay. Kinuha niya ang maliit na kwintas na ibinigay ni Dennis noon, isang murang alahas na itinuring niyang ginto, at buong lakas itong itinapon patungo sa kalsada sa ibaba. Isang malakas na sigaw ng pagkadismaya at galit ang kumawala sa kanyang dibdib.
na sinundan ng marahas na paghagulgol. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Sa pag-aakalang isa itong mausisang empleyado, mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata. Ngunit nang lumingon siya, nakatayo roon si Anthony. Ang mukha nito ay nananatiling walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nanginginig na mga kamay ni Christine. Sa isang biglang pagbuhos ng emosyon, hinarap ni Christine ang kanyang boss. Sinigawan niya ito, tinatanong kung bakit kailangan pa siyang isalba kung ang katotohanan naman ay isa siyang malaking katatawanan. Sinabi niyang pakiramdam niya ay isa lamang siyang proyektong pangkawanggawa na binili ni Anthony upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sa kanyang galit, sinubukan niyang itulak si Anthony, hinampas ang dibdib nito ng kanyang mga kamao habang patuloy na dumadaloy ang mga luha. Ngunit hindi lumayo si Anthony. Sa halip hinuli niya ang magkabilang braso ni Christine. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, ngunit hindi nananakit. Isang marahas na giit ng lakas upang patigilin ang pagwawala ng dalaga. Hinila niya si Christine palapit sa kanya at binalot ito sa isang mahigpit na yakap. Kahit anong gawing pagpupumiglas ni Christine, hindi siya binitiwan ni Anthony. Ang init ng katawan ng lalaki at ang matatag nitong tibok ng puso ay unti-unting pumatay sa apoy ng galit ni Christine, pinalitan ito ng isang matinding pagod. Sa huli, sumuko si Christine. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa mamahaling suit ni Anthony, dinudumihan ito ng kanyang mga luha at sipon habang ang lalaki ay nanatiling nakatayo ng matuwid, nagsisilbing isang matibay na haligi sa gitna ng kanyang pagkawasak. Bago sila bumaba, isang tawag ang dumating sa telepono ni Anthony. Ang kanyang mukha ay biglang sumeryoso. Tumingin siya kay Christine at sinabing ang kanyang lolo si Don Arturo ay parating na sa Maynila at nais silang makita sa lalong madaling panahon. Ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lamang. Sa mundong ito, ang katapatan ay madalas na ginagawang sandata laban sa mga taong marunong lamang magmahal ng totoo, kay daling itapon ng 5 taon na puno ng pangarap para sa isang sandali ng karangyaan at ginhawa. Ngunit dito natin makikita ang malupit na biro ng tadhana, ang mga taong akala nating magliligtas sa atin, ang siya palang maglulubog sa atin sa putik, at ang mga taong akala nating walang pakialam ang siyang tatayo sa ating tabi kapag wala na tayong masandalan. Ang paggising mula sa isang magandang panaginip ay masakit, ngunit mas masakit ang malaman na ang panaginip na iyon ay isang mahusay na pagkakahabi ng mga kasinungalingan. Sa bawat patak ng luha ni Christine, unti-unting namamatay ang kanyang kawalang malay, at sa abo ng kanyang dating pagkatao, isang mas matatag na babae ang pilit na isinisilang, isang babaeng matututong hindi na muling magpaloko sa tamis ng mga salitang walang kabuluhan. Ang biyahe patungong Batangas ay tila isang paglalakbay patungo sa isang hatol na hindi matatakasan. Nakaupo si Christine sa loob ng sasakyan ni Anthony, pinagmamasdan ang nagbabagong tanawin mula sa mga matatayog na gusali ng Maynila patungo sa malalawak na lupain ng probinsya. Sa kabila ng marangyang upuan ng sasakyan, hindi mapakali ang dalaga. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan, nanginginig sa bawat kilometrong lumilipas. Sa tabi niya si Anthony ay nanatiling tahimik. Nakatingin lamang ito sa labas ng bintana, ang panga ay nakatigas at ang mga mata ay puno ng malalim na pag-iisip. Hindi nito sinubukang magsalita, ngunit paminsan-minsan ay nararamdaman ni Christine ang sulyap ng lalaki, isang sulyap na tila tinitimbang ang kanyang katatagan. Alam nilang dalawa na ang haharapin nila ay hindi lamang isang matandang kamag-anak, kundi ang pundasyon ng buong pamilya at negosyo ng mga kumpanya ni Anthony. Narating nila ang mansyon ni Don Arturo bago lumubog ang araw. Ang dambuhalang gate na gawa sa bakal ay bumukas ng walang ingay, nagsisilbing bukana sa isang malawak na lupain na puno ng mga puno ng kape at matatandang puno ng mangga. Sa dulo ng kalsada ay nakatayo ang isang engrandeng bahay na bato, isang arkitekturang nagpapaalala sa yaman at kapangyarihan ng mga Kastila noong unang panahon. Ang bawat haligi ay tila sumisigaw ng awtoridad, at ang bawat bintanang kapis ay tila matang nagmamasid sa bawat dayuhang tumatapak sa kanilang teritoryo. Sinalubong sila ng mga katulong na nakasuot ng uniforme, ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Inakay sila patungo sa malawak na silid-kainan
kung saan ang mahabang lamesa na gawa sa Nara ay punong-puno ng mga pagkaing Batangguenyo. Ngunit sa halip na magutom, nakaramdam si Christine ng pagkasira ng sikmura. Sa dulo ng lamesa nakaupo si Don Arturo. Kahit sa edad na lampas 80 ang kanyang tindig ay nananatiling matuwid. Ang kanyang mga puting buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mga asul na mata ay kasing talim ng isang agila. Hawak niya ang isang baston na may hawakang ginto na marahan niyang itinatuktok sa sahig isang tunog na tila isang babala sa bawat pagtama nito sa makintab na kahoy. Nagsimula ang hapunan sa isang nakakabinging katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagkiskis ng mga kutsara at tinidor sa mga porselanang plato. Si Anthony ay sumasagot lamang ng maikli sa mga tanong ng kanyang lolo tungkol sa negosyo, ngunit alam ni Christine na siya ang tunay na target ng gabing iyon. Matapos ang pangunahing pagkain, dahan-dahang ibinaba ni Don Arturo ang kanyang serbilyeta. Tumingin siya ng diretso kay Christine, isang tingin na tila hinahati ang kanyang pagkatao. Sa isang boses na malalim at puno ng pangungutya, sinabi ni Don Arturo na nabasa na niya ang lahat tungkol sa dalaga. Inilabas ng matanda ang isang makapal na brown folder mula sa kanyang tabi at inilapag ito sa lamesa. Isa-isang inisa-isa ni Don Arturo ang mga impormasyong nakalap ng kanyang mga tauhan, ang kahirapan ng pamilya ni Christine, ang pagtatrabaho ng kanyang inang si Aurora bilang labandera at mananahi, ang pagiging isang hamak na sekretarya ng dalaga at ang kahihiyang sinapit nito sa kamay ni Dennis. Sinabi ng matanda sa harap mismo ni Anthony na si Christine ay isang oportunistang nakakita ng butas upang makapasok sa isang mayamang pamilya. Tinawag niya itong isang maruming mantsa na sumira sa malinis na pangalan ng kanilang angkan. Naramdaman ni Christine ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa kahihiyan kundi dahil sa matinding galit. Maari siyang insultuhin, maari siyang tawaging mahirap, ngunit hindi niya hahayaang tapakan ang dangal ng kanyang ina na nagpakahirap upang itaguyod siya. Tumingin si Christine kay Anthony, umaasang magtatanggol ito, ngunit ang lalaki ay nanatiling tahimik, ang mga mata ay nakapako sa lamesa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Christine na siya ay nag-iisa sa gitna ng labanan. Tumayo si Christine mula sa kanyang upuan. Ang tunog ng kanyang pag-usog ng upuan ay umalingaw-ngaw sa buong silid kainan. Tinitigan niya ng diretso ang matanda, hindi nagpapakita ng anumang takot. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, kinuha ni Christine ang baso ng malamig na tubig sa kanyang harapan at dahan-dahang ibinuhos ang nilalaman nito sa ibabaw ng mga dokumentong naglalayon siyang tapakan sa loob ng fola. Ang mga papel ay agad na nabasa at ang mga tinta ay nagsimulang kumalat, ginagawang walang saysay ang mga impormasyong nakasulat doon. Sa isang tinig na buo at walang panginginig, sinabi ni Christine na ang kanyang kahirapan ay hindi isang kasalanan at ang pagmamahal ng kanyang ina ay hindi kailanman magiging isang mantsa. Sinabi niyang kung ang yaman ni Don Arturo ay ginagamit lamang upang mang-api ng mga taong marangal, mas pipiliin pa niyang bumalik sa squatter kaysa manatili sa loob ng mansyong iyon. Idinagdag niya na hindi niya kailangan ang pera ng mga ito dahil ang tanging bagay na mayroon siya, ang kanyang dignidad, ay hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga ng tseke. Ang buong silid ay tila nawalan ng hangin, maging ang mga katulong ay napatigil sa kanilang ginagawa. Nanlaki ang mga mata ni Don Arturo, ang kanyang mukha ay namula sa matinding gulat at hindi paniniwala. Wala pang sino man sa buong buhay niya ang nangahas na gumawa ng ganoong bagay sa kanyang harapan. Biglang tumayo si Don Arturo, hinampas ang kanyang baston sa sahig na lumikha ng isang matigas na tunog ng pagtama. Itinuro niya ang pinto at sumigaw sa mga bodyguard na harangan ang labasan. Sinabi niyang walang aalis hanggat hindi niya natatapos ang kanyang sasabihin. Hinarap ni Don Arturo si Christine, ang kanyang katawan ay tila nanginginig sa tindi ng emosyon. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan. At sa gitna ng nagbabadyang gulo, ang tadhana ni Christine sa pamilyang ito ay nakabitin sa isang napakanipis na hibla. Ang katahimikang namayani sa silid kainan ay tila isang nagbabadyang unos
Nakatayo pa rin si Christine, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa habang ang mga bodyguard ni Don Arturo ay tila mga estatwang nakabantay sa bawat pintuan. Inasahan ni Christine ang isang malakas na sigaw, isang utos na palayasin siya o kaya ay isang matinding pag-atake sa kanyang pagkatao. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Isang malakas at gumaralgal na tawa ang biglang kumawala sa tuyot na lalamunan ni Don Arturo. Ang matanda ay napasandal sa kanyang upuan, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng kanyang katuwaan. Ang mga mata niyang kanina ay kasing talim ng patalim, ay ngayon ay nagpapakita ng isang kakaibang kinang paghanga. Ibinaba ni Don Arturo ang kanyang baston at muling tiningnan ang basang folder sa lamesa. Sinabi niya sa isang boses na puno ng awtoridad na sa loob ng maraming taon wala pang sinumang nangahas na dilaan ang kanyang apoy. Ang karamihan sa mga taong nakapaligid sa kanya ay mga tuta na tumatango lamang sa kanyang bawat nais dahil sa takot o sa hangaring makuha ang kanyang yaman. Ngunit kay Christine nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Sa pamilyang iyon ang tunay na gulugod. Ipinaliwanag ng matanda na ang ginawa niyang pangiinsulto ay isang marahas na pagsubok. Nais niyang malaman kung ang babaeng pinili ng kanyang apo ay may sapat na lakas upang manatiling nakatayo kapag ang buong mundo ay pilit siyang ibinabagsak. Sinabi ni Don Arturo na ang isang mantsa ay maaaring labhan, ngunit ang isang mahinang pagkatao ay habambuhay na magiging pabigat. Sa puntong iyon ibinigay niya ang kanyang pansamantalang basbas, ngunit may isang kondisyon: kailangang manatili ang dalawa sa mansyon sa loob ng buong katapusan ng linggo upang personal niyang masuri ang karakter ni Christine. Matapos ang hapunan, lumabas si Christine sa malawak na beranda upang lumanghap ng sariwang hangin. Ang lamig ng gabi sa Batangas ay dumampi sa kanyang balat, nagpapakalma sa kanyang nag-aapoy na pakiramdam. Hindi nagtagal naramdaman niya ang presensya ni Anthony sa kanyang tabi. Sa unang pagkakataon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing bigat ng dati. Tiningnan ni Anthony ang malawak na taniman ng kape sa ibaba. Sa isang mahinahon at tila may halong pagkamangha na boses, inamin ni Anthony na kahit siya ay hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ang ginawa ni Christine kanina. Sinabi niyang ang pagbuhos ng tubig sa mga dokumento ng kanyang lolo ay ang pinakamatapang na bagay na nasaksihan niya sa buong buhay niya. Doon sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimulang gumuho ang pader na itinayo ni Anthony sa paligid ng kanyang puso. Nagkwento siya tungkol sa kanyang pagkabata, tungkol sa bigat ng inaasahan ng pamilya, at tungkol kay Julia, ang kanyang unang asawa na pumanaw 5 taon na ang nakalilipas. Sinabi ni Anthony na mula nang mamatay si Julia, pinili niyang maging isang robot na nabubuhay lamang para sa mga numero at kontrata dahil ang pakiramdam ay mas ligtas kaysa sa muling masaktan. Ngunit ang pagkilos ni Christine kanina, ang pagtatanggol nito sa sariling dangal, ay tila isang malakas na hampas na gumising sa kanyang natutulog na pagkatao. Naramdaman ni Christine ang isang kurot sa kanyang puso. Nakita niya ang isang sugatang lalaki sa likod ng maskara ng isang CEO. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Anthony, isang simpleng kilos ng pakikiramay na hindi sinalita, ngunit naramdaman ng lalaki ang init na matagal na niyang ipinagkakait sa sarili. Nang bumalik sila sa Maynila pagkalipas ng ilang araw, ang ugnayan nila ay nagbago. Hindi na sila basta amo at sekretarya. Isang gabi habang abala si Christine sa kanyang mesa sa loob ng apartment, pumasok si Anthony at nakita ang mga nakakalat na papel. Hindi ito mga ulat sa trabaho kundi mga drawing ng mga interior ng bahay, mga disenyo ng mga kwarto na puno ng kulay, tekstura at buhay. Kinuha ni Anthony ang isa sa mga drawing. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galing ng detalye at ang kakaibang sining na nakapaloob doon. Tinanong niya si Christine kung bakit hindi nito kailanman nabanggit ang tungkol sa talento nito sa pagdidisenyo. Sumagot si Christine na wala siyang formal na edukasyon sa arkitektura at ang pagdrawing ay para lamang sa kanyang sariling kasiyahan, isang paraan upang makatakas sa malupit na realidad. Umiling si Anthony. Sinabi niyang ang talento ay hindi palaging nagmumula sa paaralan. Ito ay isang biyaya na likas sa isang tao. Hinimok niya si Christine na subukang ipakita ang kanyang mga gawa sa kanilang design team.
Sa sandaling iyon, hindi lamang proteksyon ang ibinibigay ni Anthony kay Christine, kundi pati na rin ang pagkakataong bumangon at ipakita ang kanyang tunay na halaga sa mundo. Ang binhi ng pagtitiwala at paghanga ay nagsimula ng tumubo sa ilalim ng malamig na yelo ng kanilang kasunduan. Pakiramdam ni Christine ay unti-unti na siyang nakakahinga ng maluwag. Ngunit ang tadhana ay may malupit na paraan ng pagpapaalala na ang nakaraan ay hindi basta-basta nananatiling nakabaon. Kinaumagahan pagpasok ni Christine sa lobby ng kumpanya, ang kanyang mundo ay muling nayanig. Nakatayo sa gitna ng silid-suot ang isang tila mamahaling suit, ngunit may mukhang tila hindi nakatulog ng ilang gabi ay si Dennis. Sa pagkakita kay Christine, mabilis itong lumapit, ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanlinlang na pagsisisi. Ang bawat hakbang nito patungo sa dalaga ay tila isang babala na ang katahimikang tinatamasa ni Christine ay muling mababasag ng isang marahas na kabanata. Ang hangin sa lobby ng kumpanya ay tila naging malagkit at mahirap lang hapin nang magtama ang mga mata ni na Christine at Dennis. Nakatayo si Dennis sa gitna ng makintab na sahig, malayo sa ayos ng lalaking minahal ni Christine sa loob ng 5 taon. Lukot ang kanyang mamahaling suit, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng puyat at desperasyon. Mabilis na lumapit si Dennis kay Christine bago pa man makatawag ng seguridad ang dalaga. Sa isang boses na pilit nagpapakumbaba, sinabi ni Dennis na nagkamali siya. Sinubukan niyang hawakan ang mga kamay ni Christine habang mabilis na nagpapaliwanag na ang kanyang bagong asawa na si Jessa ay isang malupit na babae. Sinabi niyang itinatrato siya ng pamilya nito na parang isang utusan at pakiramdam niya ay nawala ang lahat ng kanyang dangal. Nais niyang humingi ng tawad at muling bumalik sa buhay ni Christine. Tila ba ang 5 taon ng kanilang pagsasama ay isang bagay na maaari lamang pulutin matapos itapon sa putikan. Naramdaman ni Christine ang isang matinding pagkasuklam na humahalukay sa kanyang dibdib. Sa isang matatag na boses, sinabi niya kay Dennis na wala na silang dapat pang pag-usapan. Ipinaalala niya rito ang 45 minuto ng impyerno sa simbahan at ang mensaheng nagtapos sa lahat. Sinabi ni Christine na ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang estranghero na hindi nakarapat-dapat sa kahit isang segundo ng kanyang panahon. Nang makita ni Dennis na hindi natatalab ang kanyang pag-arte, ang kanyang mapagpanggap na kabaitan ay biglang napalitan ng isang mapait na galit. Isang mapang-uyam na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, sa isang tinig na sadyang nilakasan upang marinig ng mga taong dumadaan sa lobby. Binitiwan ni Dennis ang mga salitang naglalayong durugin ang pagkatao ni Christine. Sinabi ni Dennis na huwag daw magmalinis ang dalaga. Inakusahan niya si Christine na kaya lamang ito nananatili kay Anthony ay dahil sa yaman nito. Tinawag niya ang kanilang kasal na isang huwad na kasunduan at idinagdag na si Christine ay isa lamang babaeng binayaran upang magpanggap, isang laruan ng isang bilyonaryo na itatapon din kapag nagsawa na ang amo nito. Ginamit niya ang mga katagang mapanirang puri upang ipamukha kay Christine na wala itong pinagkaiba sa mga babaeng nagbebenta ng dangal para sa isang marangyang buhay. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng matinding pananakit sa dibdib ni Christine, ngunit bago pa siya makasagot, tuluyan nang nawala sa katinuan si Dennis. Dahil sa matinding inggit nang makita ang kumikinang na singsing sa daliri ni Christine, itinaas ni Dennis ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay naging kasing pait ng lason at handa na niyang ilapat ang kanyang palad sa pisngi ng dalaga. Ngunit bago pa man tumama ang kamay ni Dennis, isang mabilis na anino ang humarang sa pagitan nila. Isang malakas na pagkakahawak sa pulso ni Dennis ang nagpatigil sa kanyang pagkilos, si Anthony. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng anumang lamig. Ito ay nag-aapoy sa isang matinding puot na bihirang makita ng sinuman. Sa isang iglap, binitiwan ni Anthony ang pulso ni Dennis at sa halip ay mabilis na itinuon ang kanyang lakas sa kanyang kamao. Isang matinding dagok ang tumama sa panga ni Dennis. Ang lakas ng impact ay nagpadula sa lalaki sa sahig, dahilan upang tumama ang kanyang likuran sa isang malaking paso ng halaman. Walang tunog na lumabas sa bibig ni Dennis kundi ang isang mahinang pag-inda habang hawak ang kanyang namamagang mukha. Hindi pa natapos doon si Anthony. Nilapitan niya si Dennis, hinablot ang kwelyo ng suit nito at binuhat ito ng bahagya mula sa sahig. Sa isang boses na mababa ngunit puno ng panganib, binalaan ni Anthony si Dennis.
Sinabi niyang ang bawat salitang binitiwan nito laban sa kanyang asawa ay sapat na dahilan upang hilingin ni Dennis na sana ay hindi na lamang siya isinilang. Idinagdag ni Anthony na ang kumpanya, ang mga abogado at ang buong kapangyarihan ng kanyang pamilya ay gagamitin niya upang siguraduhing hindi na muling makakahanap ng trabaho o katahimikan si Dennis sa lungsod na ito. Tinawag ni Anthony ang mga security guard at iniutos na kaladkarin si Dennis palabas ng gusali. Sinabi niyang huwag nang hahayaan ang basurang ito na makalapit sa kahit anong pag-aari ng mga Tavares. Habang pilit na inilalabas si Dennis, marami ang nakasaksi sa kahihiyang sinapit ng lalaking dating nag-akalang kaya niyang paglaruan ng tadhana. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan, lumingon si Anthony kay Christine. Ang kanyang galit ay mabilis na naglaho, pinalitan ng isang malalim na pag-aalala. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Christine at tinanong kung ayos lang ba ito. Sa sandaling iyon, hindi nakita ni Christine ang kanyang boss o ang isang makapangyarihang CEO. Nakita niya ang isang lalaking handang maging kalasag niya laban sa lahat ng dumi ng mundo. Tunay na nakasusulasok ang ugali ng mga taong marunong lamang tumanaw ng halaga kapag sila na ang nawalan. Sa gitna ng ating paglalakbay, madalas nating makasalubong ang mga taong handang isakripisyo ang 5 taon ng tapat na pagmamahal para sa isang sandali ng pansamantalang karangyaan. Ngunit kapag ang gintong kanilang pinili ay naging abo at ang kanilang mga pangarap ay naging bangungot, buong kapalaluan silang babalik upang hingin ang kapatawarang sila rin ang sumira. Ang katotohanan ay simple lamang, ang pera ay kayang bumili ng suit, kayang bumili ng impluwensya, ngunit kailanman ay hindi nito kayang bumili ng karakter. Ang pagpili ni Dennis na manakit at manginsulto ay patunay lamang na ang kanyang kaluluwa ay kasing baog ng lupang hindi kailanman makakakita ng ulan. Sa huli, ang pinakamalupit na parusa para sa mga taong katulad niya ay ang makita ang taong kanilang sinaktan na namumulaklak sa piling ng isang taong tunay na nakakaalam ng kanyang halaga. Ang malawak na ballroom ng isa sa pinakamarangyang hotel sa Makati ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na gawa sa kristal. Gabi iyon ng taunang charity gala para sa industriya ng real estate, isang pagtitipon kung saan ang bawat ngiti ay kalkulado at ang bawat salita ay may timbang ng kapangyarihan. Ang lahat ng malalaking pangalan sa bansa ay naroroon, suot ang kanilang pinakamamahaling terno at mga hiyas na kumikinang sa bawat paggalaw. Sa gitna ng karangyaang ito, si Christine ay tila isang bituin na bagong silang. Suot niya ang isang itim na gown na may disenyong siya mismo ang gumuhit, isang simple ngunit napaka-eleganteng kasuotan na yumayakap sa kanyang katawan ng may tamang hinhin at tapang. Wala na ang bakas ng sekretaryang laging nakayuko. Ang bawat hakbang niya sa tabi ni Anthony ay nagpapakita ng isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag. Si Anthony, na mukhang napaka-istriktor sa kanyang charcoal gray tuxedo, ay hindi kailanman binitiwan ang bewang ni Christine. Ang kanyang bawat sulyap sa asawa ay puno ng tahimik na paghanga. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakaupo si Don Arturo sa isang lamesang nakalaan para sa mga pinaka-impluwensyadong tao. Ang matanda ay nakamasid sa dalawa, may hawak na baso ng alak at isang bahagyang ngiti ng tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Ngunit ang kapayapaan ng gabi ay biglang nabasag nang bumukas ang malaking pinto at pumasok ang 2 taong hindi kailanman inasahan sa ganoong uri ng pagtitipon. Si Imelda at si Dennis. Hindi sila imbitado, ngunit tila nakahanap sila ng paraan upang makapasok gamit ang huling lakas ng kanilang koneksyon sa pamilya ni Jessa. Si Imelda ay suot ang isang matingkad na pulang damit na tila sumisigaw ng atensyon, habang si Dennis ay nakasunod sa kanya, ang mukha ay puno ng pait at desperasyon. Ang kanilang presensya ay tila isang madilim na mantsa sa gitna ng malinis na karangyaan. Sa gitna ng katahimikan ng mga bisitang nagsimulang lumingon, diretsyong naglakad si Imelda patungo sa kinaroroonan nina Anthony at Christine. Ang bawat hakbang ng matanda ay puno ng poot. Nang makarating siya sa harap ng dalawa, mabilis na kumuha si Imelda ng isang baso ng champagne mula sa dumadaang waiter. Sa isang iglap, bago pa man makakilos ang sinuman, idinuro ni Imelda ang kanyang daliri sa mukha ni Christine.
Sa isang tinig na nag-uumapaw sa panunuya at sadyang nilakasan upang marinig ng lahat ng mga mamamahayag at negosyante, tinawag niya si Christine na isang mahusay na aktres. Sinabi ni Imelda sa harap ng lahat na ang kasal ni Anthony at Christine ay isang malaking panloloko sa publiko. Inakusahan niya si Christine na isang babaeng galing sa putik na. Ginagamit ang kanyang katawan upang linlangin ang isang bilyonaryo at idinagdag na ang lahat ng nakikita nila ay isang huwad na palabas upang takpan ang mga anomalya sa kumpanya ni Anthony. Ang mga bulungan ay mabilis na kumalat sa buong silid. Ang mga kamera ng mga mamamahayag ay nagsimulang mag-flash na katutok sa nagaganap na iskandalo. Naramdaman ni Christine ang panginginig ng kanyang mga kamay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng mga taon ng pang-aapi na biglang nag-alab sa loob ng kanyang dibdib. Lumapit si Imelda, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kasamaan. Sa isang mababang tinig na puno ng lason, binulungan niya si Christine. Sinabi niyang kahit anong suot na mamahaling gown ay hindi mababago ang katotohanang isa lamang siyang manggagamit at kailanman ay hindi siya magiging kahanay ng mga taong nasa silid na iyon. Ito ang sandali na hindi na inasahan ni Anthony o ni Don Arturo. Sa halip na umiyak o magtago sa likuran ni Anthony, humakbang si Christine pasulong. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Sa isang mabilis at napakalakas na pagkilos, itinaas ni Christine ang kanyang kamay. Isang matinding hampas ng palad ang tumama sa pisngi ni Imelda. Ang impact ng sampal ay sapat na upang mapalingon ang ulo ng matanda sa gilid at malaglag ang hawak nitong baso ng champagne sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom kasunod ng isang nakakabinging katahimikan mula sa mga bisita. Dama ni Christine ang hapdi sa kanyang sariling palad, ngunit ang gaan sa kanyang pakiramdam ay walang katumbas. Tinitigan niya si Imelda na ngayon ay hawak ang kanyang namumulang pisngi sa matinding gulat. Sa isang boses na malinaw, matatag at nag-uumapaw sa dignidad, sinabi ni Christine na tapos na ang panahon ng pananahimik. Sinabi niyang ang bawat sentimong mayroon siya ngayon ay bunga ng kanyang sipag at ng pagtitiwala ng mga taong tunay na nakakakilala sa kanya. Binalaan niya si Imelda na kung ang matanda ay walang ibang gagawin kundi maghasik ng kasinungalingan, mas mabuting lumayas na ito bago pa siya tuluyang hiyain ng katotohanan. Sa puntong iyon, tumayo si Don Arturo mula sa kanyang upuan at lumapit sa gitna. Ang kanyang bawat tuktok ng baston sa sahig ay tila isang martilyo ng katarungan. Sa harap ng lahat ng mga negosyante, idineklara ni Don Arturo na si Christine ay opisyal ng bahagi ng pamilya Tavares at ang sinumang kumalaban dito ay itinuturing na kalaban ng kanyang buong angkan. Iniutos niya sa seguridad na ilabas sina Imelda at Dennis at tiniyak niyang simula sa gabing iyon walang bangko o kumpanya sa bansa ang tatanggap sa anumang transaksyon mula sa pamilya ni Dennis. Habang kinaladkad palabas ang nagwawalang si Imelda at ang nakayukong si Dennis, muling binalot ng katahimikan ang silid. Lumingon si Anthony kay Christine, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang klase ng pagmamahal na hindi na kayang itago pa sa ilalim ng mga kontrata. Sa harap ng daan-daang bisita, sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw, at sa harap ng lahat ng mga kamera, hinawakan ni Anthony ang mukha ni Christine. Hindi siya nag-atubili. Inilapit niya ang kanyang mukha at hinalikan si Christine ng may matinding pagnanasa at paninindigan. Ang halik na iyon ay hindi lamang para sa palabas. Iyon ay isang pag-amin sa buong mundo at sa kanilang mga sarili na ang huwad na kasunduan ay tuluyan ng naging isang totoong pag-ibig. Ang buong ballroom ay sumabog sa isang masigabong palakpakan. Ang mga flash ng kamera ay tila mga bituin na bumabalot sa kanila. Sa sandaling iyon, ang nakaraan ay tuluyan ng nabaon at ang bagong kabanata ng kanilang buhay ay nagsimulang isulat sa ilalim ng tagumpay at pagmamahal. Minsan ang katarungan ay hindi dumarating sa pamamagitan ng tahimik na panalangin, kundi sa pamamagitan ng lakas ng loob na tumayo at lumaban. Sa mundong puno ng mga taong mapanghusga at mga matapobreng akala ay sila ang may-ari ng langit, ang tanging paraan upang marinig ang iyong tinig ay ang pagpapakita ng isang giting na hindi nila kayang baliin. Ang sampal ni Christine ay hindi lamang isang pisikal na pagkilos, ito ay ang pagsabog ng lahat ng dignidad na pilit na ibinaon ng mga taong walang ibang alam kundi ang mang-api.
Sa harap ng karangyaan na patunayan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa tindi ng ningning ng mga hiyas, kundi sa tibay ng karakter at sa lalim ng katapatan. Ang mga taong nagtatangkang sirain ang kaligayahan ng iba ay laging nauuwi sa madilim na sulok ng sarili nilang kahihiyan, habang ang mga pusong marangal ay patuloy na nagniningning sa gitna ng unos. Ang gabi matapos ang marangyang charity gala, ay hindi nagwakas sa mabilis na paghihiwalay sa kani-kanilang silid. Pagbalik ni na Anthony at Christine sa penthouse, ang katahimikang bumalot sa kanila ay hindi na malamig o puno ng pader. May isang bagong enerhiya na dumadaloy sa pagitan nila, isang kuryente ng pag-unawa na higit pa sa anumang nakasulat sa kanilang kontrata. Habang nakatayo si Christine sa malawak na bintana at pinagmamasdan ang nagkukurap-kurap na mga ilaw ng syudad, naramdaman niya ang presensya ni Anthony sa kanyang likuran. Hindi ito ang Anthony na nag-aalok ng proteksyon dahil sa tungkulin. Ito ang lalaking nakatagpo ng kanyang katapat sa gitna ng isang bagyo. Marahan siyang niyakap ni Anthony mula sa likod, inilapat ang mukha sa kanyang balikat at sa kauna-unahang pagkakataon naramdaman ni Christine ang pagbitiw ng lahat ng kanyang mga takot. Ang bawat haplos at bawat hininga ay nagsasabing ang kanilang pagsasama ay hindi na isang laro ng pagkukunwari. Doon sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, tuluyan nang naglaho ang mga hangganan ng kanilang mga silid. Naging isa sila hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa isang ugnayang hinubog ng pagtitiwala. Ang mga sumunod na buwan ay naging panahon ng pagbabago. Sa ilalim ng paggabay at suporta ni Anthony, si Christine ay nagsimulang mamukadkad sa loob ng kumpanya. Hindi na lamang siya ang sekretaryang taga-ayos ng mga schedule, naging bahagi siya ng design team kung saan ang kanyang mga drawing ay binigyang buhay sa mga bagong gusali ng kumpanya. Ang kanyang sining na dati ay ginagawa lamang niya sa dilim ng gabi upang makatakas sa hirap ay naging simbolo na ngayon ng bagong direksyon ng Tavares Real Estate. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, ang nakaraan ay muling nagparamdam, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi upang manira, kundi upang humingi ng kapatawaran. Isang hapon habang binibisita ni Christine ang kanyang inang si Aurora sa kanilang bagong bahay, sa isang tahimik na subdivision, isang pamilyar ngunit matagal nang nawalang mukha ang bumungad sa kanya. Si Eduardo, ang kanyang ama na umalis noong siya ay bata pa upang sumama sa ibang babae, ay nakatayo sa labas ng kanilang gate. Mukha itong matanda na may sakit at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Sinubukan itong magpaliwanag, sinabing napanood nito ang balita tungkol sa kanyang tagumpay at ang tanging hiling ay muling makita ang anak bago mawala ang lahat ng kanyang lakas. Naramdaman ni Christine ang pait na muling nag-alab sa kanyang puso, ngunit nang makita niya ang kanyang inang si Aurora na lumabas ng bahay at marahang hinawakan ng kanyang balikat, napagtanto niya ang isang mahalagang bagay. Ang pagkapit sa galit ay para lamang sa mga taong walang ibang pupuntahan. Sa piling ni Anthony at sa kanyang bagong buhay, sapat na ang kanyang kaligayahan upang hindi na muling magpaalipin sa pait ng nakaraan. Hindi niya ganap na pinatawad ang ama sa isang iglap, ngunit pinayagan niya itong pumasok at makipag-usap, isang tanda ng kanyang ganap na paglago bilang isang babaeng may malawak na pangunawa. Upang tuluyang itulak ang kanilang relasyon sa isang bagong yugto, nagpasya si Anthony na muling pakasalan si Christine. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito gaganapin sa harap ng 200 taong nanunood upang manghusga. Ito ay gaganapin sa parehong simbahan ng San Francisco de Assis, ngunit sa isang pribadong seremonya sa ilalim ng paglubog ng araw. Naroon lamang ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila, ang kanyang inang si Aurora, ang matalik na kaibigang si Vanessa at si Don Arturo, na ngayon ay nakaupo sa unang hilera na may bakas ng matinding kagalakan. Wala ng mga kamera, wala ng mga mapanirang bulong. Tanging ang mahinang tunog ng hangin at ang banal na katahimikan ng simbahan ang saksi sa kanilang muling pagharap sa altar. Nang dumating ang oras ng pagbibigay ng sumpaan, hinawakan ni Anthony ang mga kamay ni Christine. Ang kanyang tinig ay hindi na kasing lamig ng isang CEO, kundi puno ng init ng isang lalaking nakatagpo ng kanyang tahanan. Sinabi ni Anthony na tinatanggap niya si Christine hindi na bilang isang proyektong kailangang isalba, kundi bilang ang babaeng nagturo sa kanya na ang buhay ay higit pa sa mga numero at kontrata. Nangako siyang mamahalin, rerespetuhin at
Aalagaan ang bawat pangarap ni Christine hanggat siya ay humihinga. Sa kanyang panig, sumagot si Christine nang may mga luhang puno ng saya. Sinabi niyang tinatanggap niya si Anthony hindi dahil sa utang na loob o dahil sa kaligtasang ibinigay nito sa kanya noong una silang nagharap sa altar na iyon. Tinatanggap niya ito dahil pinili niya ito isang masayang pagpili ng isang pusong malaya. Nangako siyang magiging katuwang ni Anthony sa bawat laban at magiging ilaw sa bawat dilim na kanilang haharapin. Matapos ang seremonya, habang sila ay naglalakad palabas ng simbahan na magkahawak ang kamay, isang tawag mula sa doktor ni Christine ang nagpatigil sa kanilang tawanan. Ang balitang natanggap nila ay tila isang regalong mula sa langit na hindi nila inaasahan. Sinabi ng doktor na ang mga pagsusuri sa laboratorio ni Christine ay positibo. Siya ay buntis. Nayakap ni Anthony si Christine sa gitna ng kalsada habang ang langit ay nagbibigay ng isang magandang kulay ng kahel at lila sa paligid. Ang binhing itinanim sa gitna ng kahihiyan ay nagbunga na ngayon ng isang bagong buhay. Ang bawat sakit, bawat patak ng luha at bawat sakripisyo ay nagkaroon ng katuturan sa harap ng bagong kabanatang ito. Ang kanilang huwad na kasunduan ay tuluyan ng naging isang pamilyang binuo ng tunay na pag-ibig at pag-asa. Ngunit habang sila ay nagdiriwang sa kabilang panig ng lungsod, may isang taong hindi pa handang bumitaw sa kanyang pagkatalo. Isang huling anino ng nakaraan ang naghihintay sa dilim, handang subukin ang tibay ng kanilang bagong tatag na kaligayahan. 5 taon ang mabilis na lumipas na tila mga pahina ng isang aklat na mabilis na binalitaktak ng hangin. Sa loob ng opisina ng Tavares Cardoso Architecture, nakatayo si Christine sa harap ng malawak na bintanang salamin. Hindi na siya ang kabitbisig na sekretaryang laging may dalang mga dokumento at may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngayon siya ay opisyal ng kasosyo sa kumpanya, isang premyadong interior designer na kilala sa paglikha ng mga espasyong nagbibigay ng init at pag-asa. Ang bawat detalye ng kanyang opisina ay sumasalamin sa kanyang paglalakbay. May mga drawing ng mga gusaling naging matagumpay, mga parangal na nakasabit sa dingding at sa ibabaw ng kanyang mesa, isang larawan ng kanyang pamilya na kinuha noong huling bakasyon nila sa Batangas. Sa gitna ng larawan ay ang isang maliit na batang babae na may mga matang kasing itim ng gabi at may ngiting tila isang bukang liwayway, si Luna. Ang pangalan ng bata ay isang paalala na sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng buhay ni Christine, may isang liwanag na laging gagabay sa kanya. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Sa loob ng ilang sandali, nag-atubili si Christine, ngunit sa huli ay sinagot niya ito. Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kabilang linya, isang boses na dati ay nagdudulot ng matinding pananakit sa kanyang puso, ngunit ngayon ay tila isang malabong alingawngaw na lamang mula sa malayo. Si Dennis. Ang kanyang tinig ay mahina, gumaralgal at punong-puno ng pagod. Sinabi ni Dennis na nakita niya ang mga larawan ni Christine sa mga pahayagan at nalaman niya ang tungkol sa kanyang tagumpay. Inamin nito na ang kanyang buhay ay naging isang malaking pagkatalo. Naghiwalay sila ni Jessa matapos maubos ang yaman ng pamilya nito sa mga maling desisyon sa negosyo at ngayon ay nabubuhay siya sa pagsisisi. Humihingi siya ng tawad muli sa pang-1,000 pagkakataon. Tumingin si Christine sa labas ng bintana sa parang sa tapat ng gusali kung saan nakita niya si Anthony na karga-karga si Luna habang naglalaro. Sa isang boses na mahinahon, malinaw at walang bahid ng galit, sumagot si Christine. Sinabi niya kay Dennis na matagal na niya itong pinatawad, hindi dahil karapat-dapat ito sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat si Christine sa kapayapaan. Idinagdag pa niya ang isang katotohanang hindi inasahan ni Dennis. Pinasalamatan niya ito. Pinasalamatan niya si Dennis sa pag-iwan sa kanya sa altar, dahil kung hindi iyon nangyari, hindi kailanman matatagpuan ni Christine ang tunay na lakas ng kanyang pagkatao at ang lalaking tunay na nakakaalam ng kanyang halaga. Matapos ang huling salitang iyon, marahang ibinuwal ni Christine ang tawag at tuluyan ng binura ang numero. Wala nang pait, wala nang lamat. Lumabas si Christine ng gusali at naglakad patungo sa parang. Nang makita siya ni Luna, mabilis na bumaba ang bata mula sa mga braso ni Anthony at tumakbo patungo sa kanya.
Niyakap ni Christine ang anak nang mahigpit nilalanghap ang amoy ng sanggol na humahalo sa sariwang hangin ng hapon. Lumapit si Anthony at hinalikan ng noo ni Christine, isang halik na puno ng pasasalamat at walang hanggang pangako. Naalala ni Christine si Don Arturo na pumanaw ng mapayapa 2 taon na ang nakalilipas. Sa kanyang huling testamento, iniwan ng matanda ang isang sulat na hanggang ngayon ay nakatago sa puso ni Christine. Sinabi ni Don Arturo na ang tunay na tagumpay ng pamilya Tavares ay hindi ang mga gusaling kanilang itinayo, kundi ang karakter na kanilang ipinamala sa gitna ng pagsubok. Pinuri ng matanda si Anthony sa pagpili ng kabutihan kaysa sa tradisyon at si Christine sa pagpili ng dignidad kaysa sa pagkatalo. Habang naglalakad ang pamilya patungo sa kanilang sasakyan, magkahawak kamay sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw, napagtanto ni Christine na ang buhay ay madalas na sumusulat sa mga baluktot na linya. Ang pinakamasakit na araw ng kanyang buhay ay naging pundasyon ng kanyang pinakamagandang kinabukasan. Ang bawat sugat ay naging isang peklat na nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Sa huling yugto ng kwentong ito, kailangang maunawaan ng bawat isa na ang buhay ay hindi isang tuwid na kalsada. Ito ay isang masalimuot na sining ng pagbuo mula sa mga labi ng ating pagkawasak. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang payagan ng sakit na iyon na diktahan ang iyong bukas. Minsan kailangang dumaan ang isang tao sa apoy ng matinding kahihiyan upang matunaw ang kanyang mga takot at lumabas na isang gintong mas nagniningning kaysa sa dati. Ang mga taong nanakit sa atin, ang mga katulad ni Dennis at Imelda, ay mga kasangkapan lamang ng tadhana upang itulak tayo patungo sa mga taong tunay na nakalaan para sa atin. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng paghihiganti. Madalas ito ay dumarating sa anyo ng isang masaya at payapang buhay na hindi na kayang abutin ng mga taong nagtangkang sumira sa iyo. Sa huli, ang pinakamahalagang aral na maiiwan sa atin ni Christine at Anthony ay, ito, yakapin mo ang iyong mga peklat dahil ang mga iyon ang nagpapatunay na ikaw ay lumaban, ikaw ay nagtagumpay at ikaw ay handa ng muling magmahal ng walang takot. Sapagkat sa bawat pagtatapos ng isang masakit na kabanata, laging may naghihintay na isang bagong pahina na punong-puno ng pag-asa, katarungan at tunay na ligaya.